Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Kasabay ng pagbagsak ng kaluban sa lupa ay mahigpit na hinawakan ng ating bida ang puluhan ng kanyang espada, at isang matindi at asul na enerhiya ang biglang pumulibot sa kanyang kamay na nagpapakita ng kanyang walang takot na determinasyon. Seryosong idineklara ng ating bida na handa siyang ibuwis ang kanyang buhay para sa kanyang sariling karangalan at sa dangal ng Tai sect na pilit ibinabagsak ng mga panlilinlang ng Iron Sword sect. Hindi nagtagal ay tuluyan ng binalot ng nakakakilabot na asul na aura ang buong katawan ng ating bida habang matalim na nakatitig ang kanyang mga matang nagniningning sa lakas ng kanyang kapangyarihan. Sa gitna ng umaapaw na presensyang iyon ay buong tapang at formal na hinamon ng ating bida ang pinuno ng Iron Sword sect na si Song Qianwu sa isang opisyal na laban. Dahil sa nakakagimbal na hamon ng ating bida ay labis na nagulat at pinagpawisan ang mga hangal na nanunood sa paligid, samantala ay halos paputok na sa matinding galit si Song Qianwu habang nangingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Pasigan nitong tinawag na musmos ang ating bida bago galit na itinanong kung saan ito kumuha ng lakas ng loob para taasan ng boses ang mismong pinuno ng Iron Sword sect, at kasabay ng nagngangalit na sigaw nito ay buong lakas na ibinagsak ng pinuno ang kanyang paa sa lupa na nagdulot ng matinding pressure sa buong paligid. Dahil sa tindi ng puwersang inilabas ni Song Qianwu ay napadaing at halos tumilapon ang ilang mga hangal na nakaharang sa kanyang daan. Sa susunod na sandali ay mabilis at walang pag-aalinlangang sumugod ang pinuno ng Iron Sword sect papunta sa ating bida, ngunit bago pa man ito makalapit ay mabilis na hamarang si Kang Chesok at ang ama ng ating bida na si Jin Tae-san. Buong tapang at lakas nilang isinabog ang kanilang mga sandata para salagin ang nakakamatay na atake ng kalaban, at labis na nagulat ang ating bida sa mabilis na pangyayaring iyon habang malakas nitong tinawag ang kanyang ama at ang hall leader. Habang buong lakas na pinipigilan ng atake ay galit na sinabihan ni Kang Chesok ang ating bida na huwag mag-arte ng parang matanda at mariing inutusan na manatili sa likuran nila. Kasabay nito ay makikita sa seryoso at walang pag-aalinlangang ekspresyon ni Jin Tae-san ang lakas ng kanyang paninindigan habang mahigpit na nakahawak sa kanyang sandata, at buong tapang niyang idineklara na walang ama sa mundong ito ang hahayaang maunang mamatay ang kanyang sariling anak. Lalong nagdilim ang paningin ni Song Qianwu nang marinig ang mga salitang iyon at sa sobrang puot ay halos nawala na ito sa katinoan habang malakas na isinigaw na siya na mismo ang tutupad sa pagpuksa ng buong Tai sect sa araw na iyon. Sa susunod na sandali ay muling sumugod ang pinuno ng Iron Sword sect taglay ang nakakakilabot na puwersa habang nakaamba ang kanyang kamay para magpakawala ng isa pang nakakamatay na atake. Bago pa man tuluyan magsalpukan ang dalawang panig ay biglang umalangaw ang isang boses na puno ng awtoridad at mariing nag-utos na itigil ang nangyayaring kaguluhan. Dahan-dahang ipinakita ang kalmadong mukha ng Chief Strategist ng Murem Alliance na si Zug So Mayong habang mahinahong nililipad ng hangin ang kanyang mahaba at puting buhok kasama ang kanyang balbas. Dahil sa kanyang matinding presensya ay tila huminto ang oras sa buong arena at napahinto sa kani-kanilang mga pwesto si Song Qianwu pati na rin sina Jin Tae-san at Kang Chesok. Sa sumunod na sandali ay formal at seryosong nag-utos si Zug So Mayong sa lahat ng naruroon na ibalik ang kanilang mga nakalabas na espada sa kaluban upang tuluyan ng mapayapaan ang napakainit na sitwasyon. Dahil sa matinding awtoridad ng Chief Strategist ay tuluyan ng binalot ng katahimikan ang malawak na arena habang nanginginig na napabulong na lamang ang isang hangal sa tabi. Seryosong nakatitig si Zug So Mayong sa ibaba at kalmado ngunit may diin na inutusan ng ating bida na si Jin So-on na ibalik na rin ang kanyang nakalabas na espada, ngunit sa halip na sumunod ay nanatiling nakatayo ang ating bida habang makikita sa may kantab na talim ng kanyang sandata ang refleksyon ng seryosong mukha ng Chief Strategist, at sa kanyang matatalim na mata ay nag-aapoy ang determinasyon na walang anumang bahid ng takot bago niya matapang na idineklara sa mismong opisyal na hindi niya kailanman maibabalik ang kanyang espada sa kaluban. Pagkatapos marinig ang matapang na sagot na iyon ay lalong nagpanteng ang tainga ni Song Qianwu at halos paputok na ang mga ugat sa mukha nito sa matinding galit. Pasigan nitong tinawag na walang galang na musmos ang ating bida bago mariing itinanong kung saan ito kumuha ng kapal ng mukha para mag-asal ng mayabang sa mismong harapan ng Chief Strategist ng Murem Alliance. Samantala ay nanatiling kalmado ngunit may nakakapasong titig si Zug So Mayong habang sinusuri ang sitwasyon sa ibaba, at sa halip na magalit ay malamig lamang siyang nagtanong kung ano ang malalim na dahilan ng ating bida sa hindi nito pagsunod sa kanyang utos.
habang mahigpit na nakahawak sa kanyang espada na nakaturo sa direksyon ni Song Qianwol ay walang pag-aalinlangang ipinaliwanag ng ating bida ang kanyang panig at seryosong idineklara na nagsimula ang lahat ng gamitin ng Iron Sword Sect ang opisyal na laban bilang palusot para tahasang insultuhan ang Tai Sect, at buong tapang pa niyang idinugtong na pilit siyang tinakot at pinagbintangan ng mga ito na gumamit ng itim na mahika para suron ang kanyang karangalan. Patuloy na tinitigan ng ating bida ang opisyal habang may nag-aapoy na determinasyon at walang takot na itinanong kung ano ba talaga ang ginagawa nito noong nagsimula ang kaguluhan, at lakas loob pa niyang idinagdag kung paano niya magagawang pagkatiwalaan ang isang chief strategist na tulad nito matapos ang mga tahasang pang-iinsulto ng kalaban. Sa halip na magalit sa mapangahas na tanong ay dahan-daang humakbang pababa ng hagdan si Zhou Mayong at kalmado niyang tinawag na walang galang ang ating bida. Ngunit agad din itong sinundan ng papuri para sa ipinakita nitong pambihirang katapangan, habang nananatiling mahigpit ang hawak ng ating bida sa kanyang espada ay formal na ipinaalala ng opisyal na ang kanyang mga salita bilang chief strategist ay ang mismong tinig ng buong Merm Alliance, at kasabay nito ay walang alinlangan niyang inamin na totoong nahuli siya sa pag-awat dahil labis siyang naaliw sa panunood sa mga hindi inaasahang kaganapan sa pagitan ng dalawang sekta. Sa isang iglap ay naglaho si Zhou Mayong sa paningin ng lahat at mabilis na lumitaw sa mismong likuran ng ating bida habang malakas na nililipad ng hangin ang kanyang mahaba at puting buhok. Sa gitna ng matinding presensya ng opisyal ay kalmado nitong tinanong ang ating bida kung ano ba talaga ang nais nitong mangyari, habang pilit na pinapakiramdaman ang nakakapangilabot na autoridad sa kanyang paligid ay nanatiling matigas ang pagkakatayo ng ating bida at ang dulo ng kanyang makintab na espada ay matapang na nakaturo pa rin sa direksyon ni Song Qianwol. Unti-unting nagdilim ang kanyang seryosong mukha at tuluyang binalot ng nakakamatay na puot ang kanyang matatalim na mata bago siya walang pag-aalinlangang sumagot, at buong tapang na idineklara ng ating bida na ang tanging bagay na gusto niyang makuha sa mga oras na iyon ay ang mismong ulo ng pinuno ng Iron Sword Sect. Bahagyang napangisi si Zhou Mayong habang pinagmamasdan ang matapang na hakbang ng ating bida. Sa kanyang isipan ay mabilis niyang sinuri ang sitwasyon dahil ang paghingi sa ulo ng pinuno ng Iron Sword Sect ay malinaw na isang direktang hamon sa isang opisyal na laban, at para sa chief strategist ay sigurado na ang magiging resulta at tiyak na matatalo ang ating bida sa tapatan. Ngunit agad din niyang napagtanto ang malalim na plano sa likod nito dahil kung sakaling mamatay ang ating bida sa laban ay tiyak na magiging martir ito na nagbuwis ng sariling buhay para sa kanyang pamilya at sekta, at malinaw na lalabas bilang isang grupo ng masasamang tao ang Iron Sword Sect na tahasang binaliwala ang mga batas ng Merm Alliance para abusuhin ang mahihina. Ang pangyayaring ito ay magiging isang matinding pampulitikang sandata na magdudulot sa tuluyang pagbagsak ng buong Iron Sword Sect sa hinaharap. Habang patuloy na nakatitig sa ating bida na seryosong nakatayo sa ibaba ay isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Zhou Mayong bago siya mahinang napabulong sa kanyang sarili kung gaano talaga nakakaaliw ang mga nangyayari sa kanyang harapan. Mula sa pagiging kalmado ay binaling ni Zhou Mayong ang kanyang atensyon kay Song Qianwol at seryoso itong kinausap, at ipinaalala ng chief strategist na itinaya na ng ating bida ang mismong buhay nito para lamang patunayan ang kanyang inosensya. Kasabay nito ay malamig niyang itinanong sa pinuno ng Iron Sword Sect kung gaano ito kasigurado sa kanyang mga paratang at kung handa ba itong itaya ang mismong pangalan at karangalan ng kanyang buong sekta. Bahagyang nagulat at pinagpawisan si Song Qianwol sa hindi inaasahang bigat ng tanong na iyon, at matapos tumikim para itago ang kanyang kaba ay sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pagsasabing ang pagtuklas at pagpuksa sa mga ipinagbabawal na sining ay isang natural na tungkulin bilang miyembro ng Merm Alliance kaya wala siyang nakikitang dahilan para itaya ang buong sekta para dito, ngunit sa huli ay muling nanlamig ang kanyang mga mata at may halong kay-abangan na idineklara na kung pilit siyang pinapanagot ng opisyal ay handa siyang panindigan ang lahat gamit ang kanyang sariling espada tulad ng hinahanap ng ating bida. Matapos marinig ang mayabang na deklarasyon na iyon ay dahan-daw ang napahawak sa kanyang balbas si Zhou Mayong habang malalim na nag-iisip, at kalmado siyang sumang-ayon na gamitin ng pinuno ang kanyang espada ngunit agad itong sinundan ng isang nakakagimbal na kondisyon. Seryoso niyang binitawan ang tanong kung handa ba si Song Qianwol na itaya ang mismong banal na sandata ng kanilang sekta sa laban na ito. Dahil sa matinding bigat ng mga salitang iyon ay labis na nanlaki ang mga mata ni Song Qianwol at maging ang ating bida ay hindi naiwasang magulat sa hindi inaasahang paglala ng sitwasyon. Ang tinutukoy na banal na sandata ng opisyal ay ang Ninefold Sword, isang sagradong pamana mula pa sa mismong nagtatag ng Iron Sword Sect at ipinapasa lamang sa bawat henerasyon ng kanilang mga pinuno.
at malinaw sa isipan ng lahat na isa itong direktang provokasyon mula sa chief strategist na nag-iwan ng napakalaking katanungan kung bakit niya biglang pinupuntirya ng ganito kat hindi ang pinuno ng Iron Sword Sect. Dahil sa matinding gulat ay halos lumuwa ang mga mata at pinagpawisan ng malapot si Song Chien-wol. Mabilis siyang nagpaliwanag sa chief strategist na hindi niya kailanman sinabing itataya niya ang Ninefold Sword dahil ang ibig lamang niyang sabihin ay handa siyang lumahok sa isang pisikal na laban, at nanginginig pa niyang idinagdag na hindi niya kailanman maaaring isugaw ang pinakamahalagang pamana ng kanilang sekta, habang kalmadong naglalakad pababa ng hagdan ay malamig na itinanong ni Zug So Mayong kung bakit kailangan pa humantong sa isang tapatan at idinugtong niya na kung talagang sigurado ang pinuno sa kanyang mga paratang ay maaari na lamang nilang suriin ng direkta ang dantian ng ating bida para malutas na ang lahat. Sa isang mapanuksong tono ay formal pang itinanong ng opisyal kung unti-unti na bang nawawala ng kumpiyansa sa kanyang sarili si Song Chien-wol. Kasabay ng matinding pressure na inilabas ng chief strategist ay tila natauhan ang mga nanunood sa paligid. At isa sa mga seryosong kalalakihan ang lantarang pamuna na halatang wala ng katuturan ang mga nangyayari sa araw na iyon bago walang pag-aalinlangan na itinanong kung totoo ba ang pahayag ng Tai Sect na ginagamit lamang ng Iron Sword Sect ang kapangyarihan ng Merm Alliance para makapang abuso ng iba. Idinugtong pa ng mga nanunood ang mabigat na akusasyon kung ginagamit lamang ba ng Iron Sword Sect ang alyansa para gumawa ng karumaldumal na gawain. At nang marinig ang mga salitang iyon ay tila nawala ng kulay ang mukha ni Song Chien-wol habang makikita ang labis na pagkagimbal at matinding kaba sa kanyang nanlalaking mata. Tuluyan ng binalot ng madilim na anino ang buong mukha ng pinuno ng Iron Sword Sect habang nananatili itong tahimik at pilit na kinokontrol ang nagngangalit niyang emosyon, dahil wala na siyang kawala sa mga mapanuring mata ng lahat at sa matinding pressure na nagmumula kay Zug So Mayong ay napilitan siyang lunukan ang kanyang sariling kay-abangan. At sa huli ay mabigat sa loob na sumang-ayon si Song Chien-wol na susundin niya kung ano man ang nais na mangyari ng opisyal. Matapos marinig ang napilitang pagsang-ayon ni Song Chien-wol ay kalmadong bamaling si Zug So Mayong sa ating bida at itinanong kung katanggap-tanggap din ba para sa kanya ang naging kasunduan. Bilang tugon ay dahan-daang ibinaba ng ating bida ang kanyang espada para ipakita ang kanyang pagpayag at paggalang sa desisyon ng opisyal. Sa susunod na sandali ay kalmadong inutusan ni Zug So Mayong ang ating bida na pakalmihin ang kanyang sarili habang maingat na inilapat ang kanyang kamay sa braso nito, at seryoso niyang ipinaalam na sisimulan na niya ang masusing pagsusuri sa loob ng katawan nito at mariing nagbilin na huwag nitong pipigilan o lalabanan ang enerhiyang kanyang ipapasok. Matapos magbigay ng babala ay dahan-daw ang idiniin ni Zug So Mayong ang kanyang dalawang daliri sa braso ng ating bida at isang kumikinang at mapusyaw na asol na enerhiya ang unti-unting damaloy mula sa kamay ng opisyal papasok sa katawan nito para simulan ang malalim at masusing pagsusuri sa loob ng kanyang dantian, ngunit sa sumunod na sandali ay isang matindi at nakakabulag na liwanag ang biglang sumabog mula sa kanilang kinatatayuan. At ang umaapaw na puwersa ng enerhiyang iyon ay mabilis na kumalat sa buong arena dahilan upang malakas na liparin ang mga buhok at damit ng mga hangal na nanunood sa paligid, halos mapapikit at mapatakip ang lahat sa tindi ng pressure at nakakagimbal na aurang lumabas habang pilit nilang inaabangan kung ano ang tunay na matutuklasan ng chief strategist. Habang malalim na sinusuri ng chief strategist ang loob ng katawan ng ating bida ay muling umalangaw-ngaw ang nanggigigil na paratang tungkol sa paggamit nito ng ipinagbabawal na Heaven Devouring Art. Ang nakakakilabot na sining na ito ay kilala sa sumpa nitong humigop ng enerhiya mula sa ibang tao kaya naman kung sino man ang gumamit nito ay tiyak na magkakaroon ng isang magulo at madilim na dantian kung saan sa pilitang nagkakahalo ang samat-saring uri ng maruming enerhiya. Ngunit sa halip na kakitaan ng kaba ay nanatili lamang kalmado ang ating bida habang patuloy na binabalot ng mapusyaw na liwanag ang kanyang seryosong mukha, at sa mga sandaling iyon ay maingat na inaalam ng opisyal kung ang loob ba ng dantian ng ating bida ay tunay na nagtataglay ng ganoong klaseng nakakagimbal na estado. Habang patuloy ang masusing pagsusuri ay mahigpit lamang na nakahawak ang ating bida sa puluhan ng kanyang espada, at sa mga sandaling iyon ay biglang makikita ang matinding gulat at pagkamangha sa seryosong mukha ni Zug So Mayong nang tuluyan niyang maramdaman at makita ang tunay na estado ng dantian sa loob ng katawan nito. Pansamantalang binalot ng matinding kaba at katahimikan ng mga hangal na nanunood sa paligid habang pidgel hiningang inaabangan kung ano ang magiging hatol ng opisyal. Matapos makumpirma ang lahat ay dahan-daw ang inalis ng chief strategist ang kanyang kamay mula sa braso ng ating bida,
at taglay ang kanyang walang kapantay na awtoridad ay formal at malakas niyang idineklara sa harapan ng lahat na ang ating bida ay inosente at malinaw na hindi kailanman nag-aral o gumamit ng nakakagimbal na heaven-devouring art. Makikita ang matinding pagkabigla sa mukha ni Song Chien-wol nang marinig ang formal na deklarasyon ng chief strategist, at halos hindi siya makapaniwala habang wala sa sariling na itanong kung totoo bang hindi nag-aral ng itim na mahika ang ating bida. Kasabay nito ay biglang sumingit ang labis na nababahalang si Song Mu-hyen habang pilit na nakikipaggitgitan sa isang hangal, at makikita ang desperasyon at tinding emosyon sa kanyang mukha habang malakas na iginigiit na siguradong nag-aral ng heaven-devouring art ang ating bida kaya pilit siyang nakikiusap sa lahat na maniwala sa kanyang mga sinasabi. Sa kabila ng naging formal na hatol ay nanatiling matigas ang paninindigan ni Song Chien-wol habang nanlilisik ang kanyang mga mata at pilit na kinukumbinsi ang sarili na imposibleng matalo ng Tae sect ang kanilang Iron Sword sect kung hindi gumamit ng anumang uri ng pandaraya ang kalaban. Dahil sa umuusbong na matinding pagdududa ay buong diin niyang pinanindigan na hindi siya kailanman maniniwala sa naging resulta hanggat hindi niya ito nakikita at napapatunayan ng kanyang sariling mga mata. At bunsod nito ay nagdesisyon ang pinuno ng Iron Sword sect na kailangan niyang mismong suriin at alamin ang tunay na katotohanan. Mabilis na kumilos si Song Chien-wol at walang babalang dinaluhong ang ating bida, at dahil sa bilis at lakas ng kanyang pagsugod ay isang malakas na boltahe ng asol na enerhiya ang biglang pinakawala ng pinuno ng Iron Sword sect mula sa kanyang kamay na direktang tumama sa katawan ng ating bida. Ramdam ng ating bida ang hapdi ng matinding atake na nagdulot sa kanya ng pagdaing. At dahil sa biglaang pangyayaring ito ay kapwa nagulat sina Jin Tae-san at Kang Chae-sok sa ginawa ni Song Chien-wol at Pasiga na itinanong kung ano ba ang iniisip ng pinuno ng Iron Sword sect sa kanyang ginagawang paglusob. Dahil sa walang awang pagdaloy ng matinding enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay hindi na kinaya ng ating bida ang nakakagimbal na sakit dahilan upang siya ay mapasigaw ng napakalakas. At kasabay ng kanyang matinding paghihirap ay ang pag-agos ng napakaraming dugo mula sa kanyang bibig habang patuloy na nananalasa at kumukuryente ang nakakapasong puwersa na iyon. Nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng ating bida ay hindi na nakapagpigil ang apo ni Zug So Mayong na nanunood sa tabi, at makikita ang matinding takot at pag-aalala sa kanyang mukha habang malakas at desperado niyang tinawag ang kanyang lolo na sabihing siguradong mamamatay ang ating bida kung hindi ito kaagad pipigilan. Samantala ay bigla namang natigilan at nawala ng imek si Song Chien-wol habang labis na nanlaki ang kanyang mga mata na parang mayroong hindi inaasahang napagtanto habang gulat na nakatitig sa dagwang katawan ng ating bida na unti-unting nawawalan ng lakas at dahan-daang bumabagsak sa kanyang harapan. Mabilis na dinaluhan ni Jin Tae-san at Kang Chae-sok ang nakabulagtang katawan ng ating bida sa sahig. At makikita ang labis na takot at kaba sa boses ni Jin Tae-san habang desperadong tinatawag at pilit na ginigising ang kanyang walang malay na anak. Samantala ay halos hindi makapaniwala si Song Chien-wol sa kanyang nasaksihan at nanginginig na napabulong na hindi maaari ang mga nangyayaring ito. Binasag ng malamig at seryosong boses ni Zug So Mayong ang tensyon sa paligid. At taglay ang madilim at nagbabantang tingin ay diretsyong tinawag ng opisyal ang atensyon ng pinuno ng Iron Sword sect para mariing itanong kung ano ba talaga ang sinusubukan nitong gawin sa mga oras na iyon. Dahil sa bigat ng sitwasyon at sa talam ng tingin ng chief strategist ay napipi at hindi na nakasagot si Song Chien-wol, at sa likod ng kanyang nanlilisik na mga mata at pagtagaktak ng malamig na pawis ay lihim siyang napamura sa kanyang isipan habang gulat na nagtatanong sa sarili kung paano naging posible ang lahat gayong sa kanyang mismong ginawang pagsusuri ay personal niyang napatunayan na wala ngang anumang bakas ng heaven-devouring art sa loob ng katawan ng ating bida. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan ay pilit na iginalaw ng ating bida ang kanyang dagwang kamay na nakadikit sa malamig na bato. At kasabay ng bawat patak ng kanyang sariwang dugo na dumadanak sa sahig ay ang kanyang hirap na pagbikas sa titulo ng pinuno ng Iron Sword sect. Dahan-dahan niyang itinukod ang kanyang mga nanginginig na braso para piliting bumangon mula sa pagkakadapa habang sa kanyang likuran ay makikita ang labis na pag-aalala at gulat sa mga mukha ni Jin Tae-san at Kang Chae-sok na nakaluhod lamang at nakabantay sa kanyang kalagayan. Kahit na nanghihina at halos maghingalo na ang buong katawan dahil sa natamong matinding pinsala ay pinilit pa rin ng ating bida na magpakatatag, at gamit ang kanyang natitirang lakas ay buong tapang at mariin siyang nag-utos kay Song Chien-wol na humingi ito ng tawad sa kanya matapos ang ginawa nitong karumal-dumal at mapanlinlang na pag-atake. Patuloy na umaalingaw-ngaw ang matapang na boses ng ating bida habang pilit na kinukumpleto ang kanyang mga salita.
at idinugtong niya na ang karumaldumal na gawaing iyon ay sabwatang isinagawa ng mismong pinuno ng Iron Sword Sect at ng kanyang inapo na si Song Muhayan. Nang marinig ang mabibigat na paratang na ito ay tila pinagbagsakan ng langit at lupa si Song Muhayan at makikita ang labis na takot at matinding gulat sa kanyang paisang mukha habang pinagmamasdan ang kahindik-hindik na kaganapan. Maging ang mga nanunood sa paligid ay hindi naiwasang kabahan at mangamba sa bigat ng sitwasyon. At ang apo ni Zug So Mayong ay napatikip na lamang sa kanyang bibig dahil sa labis na panghihilakbot habang blangkong nakatitig sa nangyayari, samantala ay tuluyan nang nawala ng kibo at naniga sa kinatatayuan si Song Qianwoo habang nanlalaki ang kanyang mga mata at makikita sa kanyang reaksyon ng matinding pagkagimbal habang nanginginig siyang nakatitig sa kamay ng ating bida na ngayon ay naliligo sa sariwang dugo. Kahit na naghihingalo at naliligo sa sariling dugo ay nanatiling matalim at nanlilisik ang mga mata ng ating bida habang nakatitig sa kanyang kalaban, at ginamit niya ang kanyang huling hininga at natitirang lakas para isumpa at mariing iutos kay Song Qianwoo na dapat nitong pagbayaran ng tamang halaga para sa lahat ng karumaldumal na kasalanang ginawa nito. Pagkatapos mabitawan ang mga mabibigat na salitang iyon ay tuluyan nang bumigay ang pisikal na pangangatawan ng ating bida at dahan-dahang bumagsak at tuluyang sumubsob ang kanyang dagwang katawan pabalik sa malamig na sahig ng arena. Nang makita ang tuluyang pagbagsak ng ating bida ay agad na umalangaw ang malakas at desperadong sigaw ni Jin Taesan at Kang Chesok habang mabilis nilang nilapitan at dinaluhan ang dagwang anyo ng ating bida at makikita ang labis na takot at matinding pag-aalala sa kanilang mga boses dahil sa malubhang sinapit nito. Habang patuloy ang desperadong pagtawag ni Jin Taesan at Kang Chesok upang tulungan ang walang malay na ating bida ay nanatiling nakatayo at tulala si Song Qianwoo sa kanyang pwesto, at sa mga sandaling iyon ay nasa kanyang mismong likuran ang tahimik ngunit matalim na nagmamasid na si Zug So Mayong. Sa sumunod na tagpo ay unti-unting nagdilim ang seryosong mukha ng chief strategist at tuluyang binalot ng nakakakilabot na anino ang kanyang mga mata. At taglay ang malamig at nagbabantang boses ay diretsyong tinawag ni Zug So Mayong ang pinuno ng Iron Sword Sect para walang pag-aalinlangan at buong diin na iutusan na panindigan at tuparin nito ang mismong pangakong binitawan bago pa man nangyari ang karumaldumal na insidente. Dahil sa nakakabinging pressure at bigat ng awtoridad ng opisyal ay labis na pinagpawisan ng malamig si Song Qianwoo habang makikita ang matinding kaba at pagkabigla sa kanyang nanlalaking mga mata. Matapos ang nakakagimbal na komosayon sa arena ay lumipas ang ilang oras at bumungad ang isang malaki at tahimik na tradisyonal na gusali kung saan pansamantalang dinala ang walang malay na ating bida. Sa loob ng isang madilim at payapang silid ay biglang nakarinig ng isang mahinang pagdaing habang unti-unting bumabalik ang kanyang diwa, at dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at pilit na inaninag ang kisame ng kwarto habang nanlalabo pa ang kanyang paningin. Sa gitna ng matinding pagod at pagkalito ay sinubukan niyang alalahanin ang mga huling kaganapan bago siya mawala ng malay at nanghihinang nabanggit ang pangalan ng Kalabang Sekta. Ngunit sa susunod na sandali ay biglang nanembalik ng buo sa kanyang isipan ang walang awang pag-atake at panlilinlang na ginawa ni Song Qianwoo, at bunsod ng matinding pagkabigla at nag-aalab na emosyon ay mabilis na napabangon ang ating bida mula sa kanyang hinihigan habang nanlalaki at nanlilisik ang kanyang mga mata at napasigaw ng napakalakas upang galit na tawagin ang pinuno ng Iron Sword Sect. Sa gitna ng malakas na pagsigaw ng ating bida ay biglang umalangaw ang isang napakakalmadong boses sa loob ng tahimik na silid, at kasabay nito ay ang marahang pagsara ng isang makapal na libro sa ibabaw ng kalapit na lamesa na lumikha ng isang mahinang kalabog bago seryosong pinansin ng boses na iyon na tuluyan na palang nagising ang ating bida. Agad na napalingon ang ating bida sa direksyon ng boses at doon ay gulat niyang nakita si Zug So Mayong na nasisinaga ng liwanag at formal na nakatayo hindi kalayuan sa kanyang hinihigan. Matapos isara ang binabasang libro ay nagpatuloy sa pagsasalita ang opisyal at may halong mapanuksong tono na itinanong nito sa ating bida kung tapos na ba ang naging madrama at maingay nitong palabas.